Say amen? So we say praise the Lord. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Sa sandaling ito ay nais kong dumulog tayo sa ating teksto na ating gagamitin. Hanguin natin sa aklat ng 1 Timothy chapter 2. At mula sa verse 1 hanggang dito sa verse 4 ay ating mababasa ang talatang ito. So, dito sabi dito sa verse 1 up to verse 4, first of all, then I urge that entreaties and prayers and petition and thanksgiving be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and a quiet life in all godliness and dignity. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Praise God. Ng Panginoon magpala ng mga salitang binasa natin. Muli natin sabihin amen. Mako po tayo sa oras na ito. Purihin ang Diyos at isang pagpalang gabi sa bawat isa atin. At salamat sa Panginoon. At nakita ko si Ninang Using at kasama natin ngayon. So magandang gabi po. Ang nanay ni Sister Lisa. So, salamat sa Panginoon at sa biyaya niya ay kasama natin siya ngayon. Sa oras na ito ay dudulog tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At ang verse na ating binasa hango sa 1 Timothy chapter 2, kung ating babasahin ito sa wikang Tagalog, sa verse na yan ay nais kong bigyan ng pansin. Sabi rito sa verse na ito, una-una sa lahat ng mga bagay ay inaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. Ang mga hari at ang lahat ng nangasa mataas na kalagayan upang tayo mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Praise God. So sa mga talata na ating binasa sa oras nito ay nais kong pagtuunan natin ng pansin at ito ay it's about the ministry of intercessor, o pwede natin tawagin itong intercessory ministry or ministry of intercessor. So, kung yung naalala, last Sunday ay binigyan ko ng pansin ang ilang bagay at dahilan tayo ngayon ay nasa taon ng 2024 at ang taong ito ay kagaya ng aking nabigyan ng pansin, ang 24 ay ito ay may kinalaman sa order of priesthood at ito ay ang significance nito ay may kinalaman sa pagkasaserdote na inilagay ng ating Panginoon. Alam nyo, ang banal na kasulatan ay nagpapakita na ang bawat isa ng mga tinubos ng ating Panginoon ay ginawa silang mga hari at mga saserdote. Yan ay mababasa natin sa aklat ng Revelation chapter 1 verse 5 ay pinakita rito ni Apostol Juan sa kanyang pangusap. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn of the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us
and released us released us from our sins by His own blood. And He has made us to be kingdom priests to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. So ang bawat isa ng mga tinubos ng ating Panginoon ay sila ay ginawa ng ating Panginoon ng mga saserdote o tinatawag na sa iba pang salin ay sa simpleng salita natin ay mga pari, mga saserdote. At alam nyo, ang gawain ng isang saserdote ng pari ay sila ay gumawa in behalf of men. Para sila especially sila ay mamagitan sa bahagi ng tao. Kung ating makikita yan sa isang talata, sa aklat ng Hebrews chapter 5, ay ito ay isang gawain ng saserdote ng Diyos. At sabi rito sa chapter 5 verse 1 ay pinakita riyan ng talatang yan. Sabi rito, sa verse 1, for every high priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God, in order to offer both gifts and sacrifices for sins. Now, alam nyo, sa bahaging ito na gusto kong pagtuunan ng pansin ay dahilan ang pagpasok ng taong ito na year 2024 ay bagamat sabihin natin ang ating Panginoon ay nangungusap siya sa maraming bagay. Nangungusap siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita, nangungusap siya sa pamamagitan ng pangaral. At alam niyo, kahit man in numerics sa tinatawag na mga bilang ay ang Diyos ay maaring mangusap siya. At dahilan sa ating binibigyan ng pansin ang taong ito na year 2024 ay ito ay isang panibagong paggawa ng ating Panginoon sa antas ng buhay ng mga mananampalataya. At upang ang mga anak ng Diyos ay akayin niya sa mas mainam na bagay, ay masabi ko na ang bawat isa sa atin ay may kilalaman ang verse na ating binibigyan ng pansin. Kaya yung chapter 2, kung ating babalikan muli yung verse na ito na ating binasa, sa isang salin ng ESV, ang 1 Timothy chapter 2 verse 1 ay pinakita rito na sabi niya, first of all then, I urge that supplications, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. So pinakita rito yung isang maraming klase ng panalangin na pinapakita ng banal na kasulatan. So alam nyo, ang pananalangin po ay ito ay napakaraming, sabihin pa natin, ilang uri ng tinatawag na panalangin. Dito pa lamang sa verse na ito ay pinakita na sabi niya meron tinatawag na supplication, meron tinatawag na prayers, intercession, and thanksgiving. So ito ay may mga uri ng panalangin na tinutukoy ng banal na kasulatan. Sa isang talata sa aklat ng chapter 6 ng Book of Ephesians, inyo makikita na si Apostol Pablo ay nagturo siya ng ganitong bagay matapos niyang ipahayag ang tinatawag na the whole armor of God. Ang buong
baluti o kasangkapan at proteksyon ng isang mananampalataya sa kanyang pakikipagbaka sa buhay, paglilingkod sa habang siya ay nasa buhay pananampalataya, ay pinakita ang tinatawag na mga armor na ibinigay sa atin. At ang mga mananampalataya ay makikita natin sa chapter na ito na sila ay kung kanilang isasakbat ang ganitong klase ng baluti na ibinigay ng Panginoon, ay merong katiyakan na sila ay hindi magagapi ng kaaway. So yan ang ating makikita sa verse na ito, dahilan pinakita niya sa verse 12 ng chapter 6 ng Book of Ephesians. Sabi rito, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers and against the powers and against the world forces of darkness, against spiritual forces of wickedness in the heavenly places." Sa wikang Tagalog, kung ating mababasa ang ganitong pangungusap, sabi niya, sapagkat ang ating pakikipagbaka. Well, tandaan natin sa buhay na ito ay ang buhay ng isang mananampalataya, most especially sila ay nasa tinatawag na pakikipagbaka. Well, hindi po tayo nasa tinatawag na sabihin pa natin, hindi tayo nasa kung saang sa picnic o ano pa mang mga bagay. Ang buhay ng isang mananampalataya ay nasa pakikipagbaka. Ito ay sa kabila na ang panahon na ating kinabubuhayan na hindi na tayo gumagamit ng espada, hindi na tayo gumagamit ng anumang klase ng weapon, pero dahilan sa ang ating pakikipagbaka ay hindi na sa pisikal na bagay. Ang ating kaaway ay mga espiritu sa kahanginan, sabi ng banal na kasulatan. Kaya pinakita niya yung lahat ng mga armor at hindi yan ang aking pagtutuunan ng pansin. Pero pagdating sa verse 18, ay pinakita ang talatang ito, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin. So pinakita rito ang sinasabi ng verse 18, with all prayer and petition. Sa lahat ng klase ng pananalangin. So pagkatapos ng isang tao ay isang mananampalataya ay sangkapan kanyang sarili ng lahat ng mga bagay, ay isa sa pinakamahalagang dapat niyang magbibigay ng bisa sa lahat ng kanyang sabihin natin sa lahat ng armor na meron siya, ay yung tinatawag na ang kanyang pananalangin. At I hope sa huling mga araw nito, mga kapatid, ay tayo ay dudulog sa ilang mga bagay ng higit pa kaysa ng mga nagdaang panahon sa ating buhay. At dahilan sa ang panahon na ating sabihin natin pinagtutuunan ng pansin ngayon ay may kinalaman sa order ng priesthood. At ang mga mananampalataya bilang sila ay nasa ganitong kalalagayan. Alam nyo, sa Old Testament ay merong isang bagay na ninasa ang Panginoon ay gumawa sa panahon ni Moses. At merong 70 elders doon na mga pinili ng Diyos. At ang mga 70 elders na yun ay isang araw dahilan sa ang ginawa ng Panginoon ay kumuha siya ng Espiritu galing kay Moses at inilagay niya doon sa 70 elders na yun. At nang kanyang mailagay ang Espiritu mula kay Moses, and we know that Moses is a prophet. At nang kanyang kunin ng Diyos ang Espiritu na naroon kay Moses at inilagay doon sa 70 elders, alam niyo kung ano nangyari? Ang mga taong ito na 70 elders ay nagpasimulang ng hula o nagprophesy.
At sila ay nagpatuloy sa panghuhula o sa pagpaprophesy. At isa sa alipin ni Moses na si Josue ay nagpasimulang pumunta kay Moses. Sabi niya, Moses, yung sabi ng elders ay nanghuhula. Alam niyo, ang sabi ni Moses, sabi niya, nanilibog ho ka ba dahilan sa akin? Sabi niya, loobin nawa ng Diyos na ang buong Israel ay maging propeta ng Diyos. So kung merong ganitong bagay na sinabi ang Diyos o sinabi si Moses, loobin nawa na ang buong Israel ay maging propeta ng Diyos. Alam niyo, kapag ang isang tao ay sabihin natin, ay propeta, ay yung Espiritu ng Diyos ay gagawa sa kanya, at ang salita ng Diyos ay ilalagay niya sa buhay ng taong ito kapag siya ay isang propeta ng Diyos. At at dito naman sa isang bahagi, alam natin na ang Levita o ang Levites, ang siyang ginawa ng Panginoon, isa sa tribo ng Israel, ay ginawa sila na mga saserdote. Ginawa silang priest ng Panginoon para sila ay maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Panginoon sa mga espiritual na mga bagay, and most especially, ang mga saserdoteng ito ay gumawa sila ng tinatawag na pamamagitan sa Diyos at sa tao. So yun yung isang bagay na sabihin natin na gawain ng priest, gawain ng priest. At ito ay ang tumayo sa pagitan ng Diyos at ng tao. At ito po, mga kapatid, na bagamat ang Diyos ay ng kanyang piliin ang Levites, isang tribo lamang ang siyang ginawa niyang saserdote para sa buong sambayan ng Israel. Ngunit ang ginawa ng katubusan ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nang tayo ay tinubos ng ating Panginoon, ang bawat isa sa atin ay ginawang mga saserdote. Kagaya ng nabasa natin sa banal na kasulatan. Tayo ay ginawa sa pamamagitan, ulitin ko yung verse na yun sa Revelation chapter 1 verse 6. Sa wikang Tagalog ay pinakita ang ganitong bagay. At tayo ay ginawa niya, and He has made us to be a kingdom of priests. At ginawa niya tayong kaharian at mga saserdote sa kanyang Diyos. Ang bawat isa ay ginawang mga saserdote sa kaharian, isang kaharian ng pagkasaserdote. Sa ibang version ay pinakita, a kingdom of priests. So, ang bawat isa sa atin ay nasa sabihin natin, isang kalalagayan na sila, ng bawat isa, ay binigyan ng karapatan na maglingkod sa ating Panginoon. At isa pang bagay na makikita natin, nang ang Diyos ay, sabihin natin, nang ang Israel sa mahabang panahon, ang Israel ay sa mahabang panahon, sila ay naging captive sa lugar ng Babylon. At nang sila ay ilabas ng Panginoon mula doon sa pagkabihag nila sa Babylonia sa loob ng 70 years. At nang sila ay dalhin na ng Panginoon sa lupain ng pangako at ibinilag sila ng Diyos sa lugar doon. Alam niyo ba na ang pinakaunang bagay na kanilang isinaayos ay yung tinatawag na priesthood. Ang unang bagay na kung ating babasahin ang aklat ng Ezra, ay ang bahay ng Israel, ang una kanilang inihanda ay yung tinatawag na priesthood. Dahilan, ang sentro ng kanilang buhay, mga kapatid, ay ang paglilingkod nila sa Diyos. Ang sentro ng buhay, hindi mo na sila
hindi mo na sila nagtayo ng kung anong mga may kinalaman sa kanilang mga tahanan, o although yun ay isang mahalaga na bumalik sila doon sa lupain ng Israel. Pero ang isang bagay na aking napansin doon ay paano inihanda muna nila ang tinatawag na priesthood. Dahilan doon iikot o doon nakasentro ang kanilang spiritual na buhay sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. So, dahilan sa bagay na yan ay aking binibigyan ng pansin na ang Israel ay una nilang isinaayos ang tinatawag na priesthood. Ngayon, alam niyo ba na ang isa sa tingnan natin, balikan natin yung verse na yon na ating ginamit kanina sa aklat ng 1 Timothy. Dito ay nangusap si Apostol Pablo at sinabi niya na, first of all, then I urge that supplications, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people. Alam niyo ba na ang gawain o yung tinatawag na ministry of intercessor or intercessory ministry ay hindi ito patungkol lamang sa ilang mga individual na mga tao na sila ay mamamagitan o mananalangin. Dahilan ang isa sa gawain, mga kapatid, ng intercessors o yung mga, sabihin pa natin, intercessory ministry, ay sila yung namamagitan sa Diyos at sa tao. Sila yung sabihin pa natin, tumatayo sa pagitan, kagaya ng inyong naalala nung binigyan natin ng pansin, yung ginawa ni Moses para sa bayan ng Israel. Nang ang Israel ay mahulog o sabihin, nakagawa sila ng pagkakasala laban sa Diyos dahilan sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At dahilan ang Israel ay ayaw ng samahan ng Diyos. Ayaw ng samahan ng Diyos, kundi sabi niya, dadalhin ang aking anghel na lang ang aking isusugo sa inyo. At dahilan sa ganitong kalalagayan, si Moses ay tumayo at namagitan para sa bayan ng Israel. At yun yung naging daan upang ang Israel ay muling makapanumbalik sa isang bagay at ang Diyos ay iginawad niya uli ang kanyang biyaya at kahabagan sa bayan ng Israel. Now, alam nyo, dahilan nais kong tingnan natin ang isang bahagi na pinapakita ng banal na kasulatan. Now dito, ang aklat ng Romans chapter 8. Sa Romans chapter 8 ay pinakita ni Apostol Pablo sa chapter 8 verse 26. Pinakita rito in the same way, sabi niya sa verse 26, in the same way, the Spirit also helps our weakness. For we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words. So pinakita niya sa wikang Tagalog, sabi niya, at gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Alam niyo, pag pinag-usapan ng panalangin, well, pwede natin sabihin, madaling magsalita, madaling mag-usap, pero yung tinatawag na ginamit ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. So it seems na ang prayer ay
kung magsasalita ka lamang ay madali, pero ang tanong ay, ang panalangin na nararapat, yun ang isang bagay na kinakailangan dito. Ang sumunod na pangusap dito, for we do not know how to pray, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin. Nang sabi niya ng pamamanhik at ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. So pinakita rito na ang spirit of, ang ministry ng intercession, ito'y may kinalaman sa paggawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng isang mananampalataya. Dahilan sa sumunod na pangungusap sa verse 27, ay pinakita roon, and he who searches, at siya, at ang nakakasiyasat ng mga puso'y nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. Now, mga kapatid, titingnan natin ang gawain ng isang intercessor at sabihin natin, ito ay mga ginawa ng mga lingkod ng Diyos in the Old Testament. Paano sila namagitan sa Diyos at para sa mga tao. At isa sa mga bagay na makita natin na katangian ng mga lalaking ito, ng mga tao ng Diyos, na sila ay namagitan. Ang mga lalaking ito o ang mga aking babanggitin na ilan sa mga karakter, ay sila ay mga taong sila ay merong malapitang relasyon sa ating Panginoon. Alam niyo ba mga kapatid, ng isang paraan, ng isang mas malapitang relasyon ng tao sa Diyos ay sa isang bagay na pinakita ay may kinalaman sa pananalangin ng taong ito. Ang kanyang prayer life ay may malagang factor para sa buhay na kanyang magkakaroon ng intimacy sa harapan ng Panginoon. Ilan sa mga character o characteristic na makikita natin sa mga lingkod ng Diyos na sila ay namamagitan is number one ay meron silang intimacy with God. Pangalawa ay meron silang boldness na sila ay lumapit sa harapan ng Diyos. They have boldness. At meron pang isang bagay na isa pang katangian na meron sila ay ang kanilang concern ay may kinalaman sa kapurihan o kalawalatian o may kinalaman sa layunin ng Diyos. So, dahilan sa ganitong bagay ay makikita natin ang ilan sa mga karakter na ito. Now, tingnan natin sa isang aklat ng Isaiah chapter 62. Tingnan natin ang bahaging ito. Ang chapter 62 ay isang pangungusap dito. Kung inyong papansinin, tingnan natin ang chapter 62. Starting verse 1 sa wikang Tagalog. Sabi riyan ng verse 1, sabi niya, dahil sa Sion ay hindi ako tatahimik. At dahil sa Jerusalem ay hindi ako magpapahinga. Hanggang sa ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang ningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. So ito ay isang pananalangin at pagpapahayag ni Isaias na sabi niya, ang kanyang malasakit ay sa Zion. Well, ang Zion ay, kagaya ng sinasabi ko, ang Zion ay may kinalaman sa Jerusalem. At ang paglalarawan dito ay ang kanyang pagmamalasakit sa bayan ng Diyos. Yung kanyang pagmamalasakit sa bayan ng Diyos na nais niyang makita ang bayan ng Diyos
sa isang mainam na kalalagayan. At sabi niya, for Zion's sake, I will not keep silent. Yung salita rito na I will not keep silent ito ay may kinalaman sa kanyang patuloy na pamamagitan para sa Jerusalem or sa Mount Zion o sa Zion. Sabi niya, I will not keep silent. Yung salitang I will not keep silent, ang isang pinapakita rito ay kanyang patuloy na dadalhin ito sa pananalangin. I will not keep silent. And for Jerusalem's sake, I will not keep quiet. Hindi ako mananahimik, hindi ako sabi niya, hindi ako mananahimik hanggang sa makita ko ang pagpapahinga, sabi niya, hanggang sa makita ko ang katwiran, ang kanyang katwiran ay lumitaw na parang maningning at ang kanyang kaligtasan ay parang ilawan na nagniningas. Sabi rito ng sumunod na pangungusap, the nations will see at makikita ng mga bansa ang iyong katwiran at ng lahat ng hari ang iyong kalawalatian. At ikaw ay tatawagin sa bagong pangalan at ipapangalan ng bibig ng Panginoon. Then verse 3, ikaw naman ay magiging putong ng kagandahan sa kamay ng Panginoon at diademang hari sa kamay ng iyong Diyos. Next verse. Hindi ka tatawagin at tatawagin pang pinabayaan, hindi na rin tatawagin pa ang iyong lupain na giba, kundi ikaw ay tatawaging Hephzibah at ang iyong lupain ay Beulah. Sapagkat ang Panginoon ay nalugod sa iyo at ang iyong lupain ay tatangkilikin. Now, alam niyo ang pinapakita rito ng banal na kasulatan, ang Israel ay nasa kalalagayan ng pagkawasak. At dahilan sa ganung kalalagayan niya, ay alam niya na ang Israel ay merong pangako ang Diyos ng isang maluwalhating kalalagayan para sa bayan ng Israel. Dahilan ang kalawalatian ng Israel ay may kinalaman sa sila ay naroon sa kanilang lupain, naroon sila sa kanilang bayan, at sabi niya, dahilan, alam niya na ang layunin ng Diyos ay meron siyang mainam na bagay na gustong gawin sa Israel, at yun yung bagay na kanyang concern at yun yung bagay na kanyang dinadala sa panalangin. At sabi niya, sa verse 5, sabi ng verse 5, or dito na naman sa verse 6, sa verse 6 ay pinakita rito sa wikang Ingles, O your walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen all day and all night. They will never keep silent. You who remind the Lord, take no rest for yourselves. Alam niyo, pinapatungkulan ng bagay na ito. Ang gawain ng isang namamagitan or yung tinatawag na intercessor o yung tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng tao ay kagaya ng ginawa ng mga lingkod ng Diyos na gusto ko nang bigyan ng pansin yung salita sa verse 6. Ang pangusap dito sa verse 6, sabi niya, O your walls, O Jerusalem, I have appointed watchmen all days and all night, they will never keep silent. So ito yung tuloy-tuloy na pamamagitan ng, sabihin pa natin, ng mga intercessor. At sabi niya, they will not keep silent. You who remind the Lord. Alam niyo ba na ang isa sa gawain ng isang intercessor, sabihin pa natin,
ay siya ay nagpapaalala sa Panginoon. Kanyang ipinapaalala sa Panginoon ang lahat ng bagay na may kinalaman sa kanyang layunin. At yan ang dahilan at naniniwala ako mga kapatid na ang buhay ng isang mananampalataya ay kumagaminsan ang kanyang buhay pananalangin ay konektado ito sa kanyang buhay paglago sa kanyang spiritual na pamumuhay. Dahilan, may mga panahon na sinasabi natin ay minsan, sabi natin minsan wala tayong may panalangin. Wala tayong magawang sambitlahin sa ating mga pananalangin. Well, ito'y may kinalaman mga kapatid sa pagkakilala natin sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo ang isang talata na sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 17, sabi rito ng pangungusap na ito, verse 15, starting verse 15, for this reason, I too, having heard of the faith in the Lord Jesus, which exists among you, and your love for all the saints. So we can Tagalog. Dahil dito, ako rin naman ay pagkarinig ng pananampalataya na sa Panginoong Hesus, na nangasa inyo, at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa lahat ng mga banal, ay hindi ako tumigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga pananalangin. So pansinin ninyo ang buhay ang pangungusap dito ni Apostol Pablo ay, bilang isang lingkod ng Diyos, isang mangangaral, isang tagapangaral ng Ebanghelyo, ay makikita ninyo yung isang buhay ng pananalangin at pamamagitan niya para sa mga mananampalataya, para sa mga anak ng Diyos. At pinakita niya nang marinig niya ang may kinalaman sa pananampalataya ng mga mananampalataya sa lugar ng Efeso, ay hindi siya tumigil ng pananalangin para sa kanila. Sabi rito, verse 16, hindi siya tumigil ng pananalangin dahil sa inyo na aking binabanggit kayo sa aking mga pananalangin. At ang kanyang panalangin ay ito, na sumunod na pangungusap sa verse 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo, ng Ama ng kaluwalhatian, ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag at sa pagkakilala sa Kanya. So yung salita rito na, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So ipagkaloob sa inyo ang Espiritu ng karunungan at ng pahayag at ng pagkakilala sa Kanya. So yung Espiritu ng karunungan at ng kapahayagan at ng pagkakilala sa Kanya. At sa sumunod na pangungusap sa verse 18, sabi niya, at ang inyong at mga liwanagan na mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag, kung ano ang kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Alam niyo dito, isa sa malaking factor ng pagkakilala o ng isang mananampalataya ay hahantong siya sa isang kalalagayan ng pamamagitan para sa mga anak ng Diyos, mga kapwa mananampalataya. At kahit man sa sino mang mga tao, na kahit man sila ay nasa kalalagayan, silang nasa kasalanan,
ang kanilang pamamagitan na may kinalaman sa layunin at plano ng Diyos ay isang bagay na napakalaga. Now, kung inyong tingnan pa ang ilang bagay, now, pansinin ninyo, nang si Moses ay, tingnan natin ang chapter 32 ng Book of Exodus. Last time ay ginamit ko ito para ilarawan sa inyo ang isang bagay. Pero tingnan natin ang sumunod ilang pangyayari dito. Ito is sa chapter 32 verse 11. So sabi rito ng verse 11, Then Moses entreated the Lord his God. Sabi ng Tagalog, at si Moses, at dumalangin si Moses sa Panginoon, at sabi doon, dumalangin si Moses sa Panginoon niyang Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang pag-iinit ay pinag-aalab mo laban sa iyong bayan? So dito ay si Moses ay tumayo sa pagitan dahilan ang Israel ay ayaw ng samahan ng Diyos. Siya ay gumawa ng kasalanan at ang kasalanan na kanyang ginawa ay isang mabigat na pagkakasala, a sin of idolatry, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at naging daan ito upang ang Diyos ay nagsabi sa kanila, sabi niya, baka kayo ay aking supukin na magkaminsan lamang. So pagkatapos ito, si Moses ay tumayo as an intercessor, bilang tagapamagitan. At sabi niya roon, bakit ang iyong galit ay nag-aalab laban sa iyong bayan? At sabi niya, ang iyong bayan na iyong isinampa mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng kapangyarihan at ng iyong makapangyarihang kamay. At sabi niya rito, bakit kapag nakita ng Egyptian ay sasabihin nila dahilan, sabi niya, inilabas sila upang sila'y patayin sila sa mga bundok at upang lipulin sila sa balat ng lupa. At sabi niya, iurong mo ang iyong mabangis sa pag-iinit at pagsisihan mo ang kasamaang ito laban sa iyong bayan. Then verse 13, inyong pansinin, alam niyo ba na ang isa sa pinaka mabisang paraan ng pananalangin at isang masabi kong isang effective na prayer sa harapan ng Panginoon ay ang i-remind mo siya tungkol sa kanyang layunin. Dahilan yung verse na binasa natin kanina sa aklat ng Isaiah chapter 66. Gusto kong iugnay yung bagay nito para maintindihan natin. Yung verse 6 ng chapter 66 or 62 ng book of Isaiah, pinakita roon, on your walls of Jerusalem, sabi ng Ingles, I have appointed watchmen all day and all night, then they will never keep silence, and you who remind the Lord. Yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin. So, isa sa gawain ng intercessor ay siya ay magpaalala sa Panginoon. Well, maaaring ang ilan sa atin ay mag-iisip ng ilang bagay paano ang isang tao ay magpapaalala sa Panginoon. Ang Diyos ba ay makakalimutin o ito ay isang pinapakita ko lamang, isa sa pinaka-epektibong paraan ng ating pananalangin sa harapan ng Diyos is to remind Him patungkol sa kanyang salita at sa kanyang layunin. You remind the Lord, take no rest for yourselves. You who remind the Lord, take no rest of yourselves. Sabi niya, give Him no rest until He establishes
and makes Jerusalem a praise on the earth. Alam niyo ba mga kapatid, ang isa sa isang paraan na makikita natin dito ay yung tinatawag na pagpapaalala sa Panginoon sa may kilalaman sa kanyang layunin. Pansinin ninyo yung verse, balikan natin Exodus chapter 32. Sa chapter 32, verse 13 ng Exodus, remember, see, yung salita diyan, alalahanin mo, see, yung pagpapaalala niya, alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na iyong mga lingkod, na siyang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan. So, anong ginawa ni Moses as an intercessor? Ay ipinaalala niya sa Panginoon ang may kinalaman sa kanyang pangako na kanyang ipinangako kay Abraham. Sabi niya, alalahanin mo si Abraham. Alalahanin mo, isang araw ikaw ay sumumpa kay Abraham. Ikaw ay nakipagtipan kay Abraham, nakipagtipan kay Isaac at kay Israel, na iyong mga lingkod, na iyong sinumpaan ng iyong sarili, na iyong sinabi, aking pararamihin ang iyong binhi kagaya ng between sang kalangitan at kagaya ng buhangin sa karagatan. At sabi niya, at ang buong lupaing ito, in all this land which I have spoken, I will give to your descendants and they shall inherit it forever. So alam niyo, ang aking pinupunto sa gawain ng isang intercessor ay, siyempre pa, ang isang intercessor ay may alam siya sa layunin ng Diyos. Dahilan sa pagkakilala niya sa layunin ng Panginoon. At alam niya yung tinatawag na mga pangako ng Diyos. You know, the most effective prayer na pwede nating gawin sa harapan ng Panginoon is to remind Him of all His promises. To remind Him of all His promise. At kanyang at iyong salitain kung ano yung may kinalaman sa kanyang plano at layunin. Diba? Kagaya ng sinabi rito ni Moses, sabi niya, dahilan gusto ng Diyos na supukin ang Israel once and for all, sa isang iglap lamang ay kanyang tupukin ang bayang ito, pero si Moses ay tumayo sa tinatawag sa pagitan. At you know, ang isa sa bagay na aking binibigyan ng pansin sa huling mga araw nito ay ang buhay ng mga dahilan, ang bawat isa sa atin ay mga saserdote, mga priest. At ang mga priest ay nag-o-offer sila ng mga sacrifices. At ang ino-offer nila ay hindi mga kagaya ng ino-offer ng mga tao o mga high priest, ang mga priests sa Old Testament, kundi ang inaalay ng mga priests sa New Testament ay ang kanilang mga pananalangin. Their prayers, ang kanilang pagsamba, ang kanilang pagpupuri sa Panginoon, at ang mga spiritual na mga sacrifices. Sa aklat ng 1 Peter chapter 2. Kung bibigyan natin ng pansin ng bahaging ito. Sa chapter 2 ng 1 Peter, sa verse 5, pinakita rito, you also as living stones are being built up a spiritual house for a holy priesthood. Sa wikang Tagalog, kayo naman, gaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, to be for a holy priesthood,
So ang bawat isa ay magiging para sa isang banal na saserdote to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ our Lord. So pinakita rito na ang bawat isa as a high priest, or rather as a priest, dahilan meron lamang tayong isang high priest, ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. At ang bawat isa sa atin na mga priests at mga saserdote ay mag-aalay tayo ng spiritual sacrifices sa Panginoon. Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon nang siya ay naroon sa, alam nyo, ang ating Panginoon ang siyang kumatawan ng high priest sa kanyang nang siya'y narito sa ibabaw ng sanlibutan. Alam niyo ba na ang ating Panginoon ay kailanman hindi niyo siya nakitang nag-alay ng hayop sa kanyang paglilingkod, di ba? Kailanman hindi niyo makikita ng ating Panginoong Hesus ay nag-alay ng hayop, nagsunog ng hayop. But most of the time, ang nakikita niyo sa Kanya, ang makikita natin sa Kanya, ay lagi niyang inihiwalay ang kanyang sarili at siya ay nananalangin. At yun yung bagay na sabihin natin, isa sa spiritual sacrifice na ating dadalhin sa Panginoon. At ito ay ang ating mga pananalangin. Alam nyo, dahilan sa ang pinagtuunan natin ng pansin nung nakaraan, dahilan ang year na ito ay may kinalaman sa order ng priesthood. At ito ay pagre-restore ng Panginoon ng mga gawain ng isang pagkasaserdote. Tingnan ninyo ang ating Panginoon sa kanyang nang siya narito sa ibabaw ng lupa. Tingnan ninyo ang chapter 5 ng Book of Hebrews. Hebrews chapter 5. Sa verse 5 sabi rito, so also Christ did not glorify himself so as to become a high priest. Gayon din naman si Kristo man ay hindi nagmapuri sa kanyang sarili upang maging dakilang saserdote. Kundi yung sa kanya'y sinabi, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking magiging anak ngayon. Next verse. Gaya rin naman ng sinasabi sa ibang dako, ikaw ay saserdote magpakilanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Then verse 7, at sa mga kaarawan ng siya sa mga araw ng kanyang laman, ay naghandog ng ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan at siya'y dininig dahil sa kanyang banal na takot. Ano yung sabi riyan? Bilang isang mataas na saserdote, nang siya'y narito sa panahon ng kanyang laman, ang kanyang inaalay, sabi rito, siya ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa makapagliligtas sa kanya. Ano yung offer? Ano yung ino-offer ng ating Panginoon? Ano yung kanyang sacrifices? Ano kayong kanyang inaalay as a priest, as a high priest? Yung kanyang sa wikang Ingles, sabi rito, he offered up both prayers and supplication. Ang kanyang inaalay sa panahong yun ay mga prayers and supplication. I pray to God sa huling araw nito na sa panahong ito ay dalhin natin sa harapan ng Panginoon ng ating mga spiritual sacrifices. Let's offer our spiritual sacrifices sa harapan ng ating ng Diyos. So,
offer up both prayers and supplication. Alam niyo, ang ating Panginoon sa panahon ng kanyang pananalangin, ay ang kanyang dinala sa panalangin ay una yung kanyang may kinalaman sa kanyang gawain na kanyang gagampanan sa ibabaw ng sanlibutan. At hindi lamang yun, kundi ang context ng John chapter 17 ay alam nyo na kanyang ipinalalangin hindi lamang kanyang sarili, kundi ang kanyang mga alagad. Diba? Ipinalalangin niya ang kanyang mga alagad. At hindi lamang kanyang mga alagad ang kanyang ipinalalangin, kundi idinalangin niya ang mga taong sasampalataya sa pamamagitan nila. So, ang ating Panginoon ay ang tinatawag na mga spiritual sacrifices na ating pwedeng dalhin sa harapan ng ating Panginoon ay ang ating mga prayers. Napansinin ninyo ang isang talata sa banal na kasulatan at ito ay may kinalaman sa mangyayari sa Gentiles. Now, tingnan ninyo, sa aklat ng Malakay, chapter 1, dito sa pahayag na ito ni Malakay as a prophet, tingnan natin ang isang talata na gusto kong bigyan ng pansin. Sa verse 11 ng chapter 1 ng Book of Malakay, sabi rito, "For from the rising of the sun, even to the setting, my name will be great among the nations. And in every place, incense is going to be offered to my name. And a grain offering that is pure for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts." Sabi niya, sapagkat mula sa sakitan ng araw hanggang sa nilulubangan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan. Alam niyo, ito isang propesiya dahilan hindi sa kalalagayan ng Israel, hindi sa iba't ibang dako iniaalay ang incense. Ang pag-aalay ng incense sa Israel ay naka-concentrate lamang ito sa isang lugar at ito ay sa templo, sa Jerusalem, sa lugar na kinaroroonan ng temple. Pero bakit binanggit ang pangungusap na ito na sabi niya, mula sa sikatan ng araw hanggang sa paglubog na ito, ang pangalan ng Panginoon ay luluwalhatiin at ang kamanyang, sabi niya, at ang paghahandugan ng kamanyang sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang. So pinapakita na merong iba't ibang mga dako na paghahandugan. At yun ay taliwas sa tinatawag na kultura ng Israel. Pero ang tinutukoy dito ay ang Gentile. Ang tinutukoy dito ay sa mga bansa. At ang tinutukoy nito ay mula ng ating Panginoong Hesus ay maibigay ang kanyang buhay. At pagkatapos nito, kagaya ng sinabi niya doon sa babae sa balon ni Jacob, hindi lang sa Jerusalem ang Diyos ay sasambahin. Kundi sabi niya, ang Diyos ay Espiritu at sino man na sumasamba sa Diyos ay dapat siya isambahin sa Espiritu at katotohanan. So ang pinapakita rito na bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ay ito ay ang bawat isa ng mga mananampalataya sa iba't ibang dako ng sanlibutan na sila ay mananalangin sa Panginoon. They will offer spiritual sacrifices.
At sa ganitong bagay ay ito ay gawain ng isang saserdote. At kung ikaw ay isang saserdote, mga kapatid, o tayo ay isang saserdote, meron tayong ino-offer bawat araw sa ating buhay. Meron tayong mga incense na pumapailang lang. At bawat sandali, araw ng ating buhay, at bawat ang ating tahanan ay dalangin ko merong isang spiritual na insenso no usok na pumapailan lang at ito ay ang ating mga panalangin ng bawat isa na bumubuo ng sambayang iyon. So bawat dako ay, alam niyo sa Old Testament ay pinapakita roon ang incense ay ito ay pinapausok bawat bawat panahon ay ito ay pumapailan lang at hindi ito pwedeng mawala bawat panahon ng kanilang paghandog sa Diyos. So mga kapatid, sa ginawa ng isang lingkod ng Diyos na ito, na kagaya ng ginawa ni Moses, nang siya ay isa sa bagay na kanyang ginawa ay yung tinatawag na intercessory, pamamagitan. At pagkatapos niyang mamagitan, nakita natin kung paano ang Diyos ay nagpawi ng kanyang galit. Sabi rito, balikan natin ang chapter 32 ng book of Exodus. Sabi ng verse na ito, sa verse 14, pagkatapos niyang sabihin sa verse 13, remember Abraham sa kanyang pamamagitan. Sabi niya, alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel, na iyong sinumpaan, na iyong sinabi, padadamihin ko ang iyong binhi na kasindami ng bituin sa langit. And verse 14, so the Lord changed His mind about the harm which He said that He would do to His people. At pinagsisihan o binago ng Diyos ang kanyang kaisipan, ang Panginoon ang kasamaan na kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Alam niyo mga kapatid, isang napaka-inam na bagay ng Diyos ay makita paano siya naglubag, paano nagbago ang kanyang kaisipan sa pamamagitan ng isang intercessor. Gaano kahalaga ng gawain ng isang intercessor? Alam niyo ba, sa isang pangyari, bago ako punta sa pagtatapos, sa isang pangyari sa buhay ni Abraham, ay tumayo rin siya bilang isang tagapamagitan, isang intercessor. Ito ay sa panahon ng, alam natin, ng Sodom and Gomorrah ay hahatulan ng Diyos. Pagkatapos na ang Diyos ay makipag-usap kay Abraham, siya ay nagsaplot ng laman at kasamang dalawang anghel na nakipag-usap kay Abraham at pagkatapos nilang ibigay ang pangako kay Abraham na sa susunod na taon sa panahon ng buhay ay si Sarah ay manganganak. Then nung papaalis na ay ang Diyos ay nagsabing ako ay pupunta sa Sodom at Gomorrah. Sa verse 20 ng chapter 18 ng book of Genesis. And the Lord said, the outcry of Sodom and Gomorrah. Sinabi ng Panginoon, sapagkat ang sigaw ng Sodom at Gomorrah ay malakas, at tinutukoy na sigaw na ito
ay hindi sigaw na ordinaryo. Ito ay ang kasalanan na namamayagpag at namamayani sa lugar ng Sodom and Gomorrah. Ilan sa inyo ay nakakaalam ng Sodom and Gomorrah ay pugad ng homosexuality. At dahilan sa ganitong bagay, sabi niya, ang sigaw ng Sodom at Gomorrah ay nakarating na sa akin sapagkat ang kasalanan nila ay napakalubha. Next verse. Bababa ako ngayon at titingnan ko kung ginawa nga ang gayon sa sigaw na dumating hanggang sa akin at kung hindi ay malalaman ko. Then, sa sumunod na pangusap, si Abraham ay pumihit siya, sabi ng verse 22, at ang lalaki ay nagsilayo roon at nagsitungo sa Sodoma, datapot si Abraham ay nakatayo pa sa harapan ng Panginoon. At si Abraham ay lumapit at sinabi niya, sa verse 23, sabi niya, at sinabi, ang tanong niya ay ito, sabi niya, Panginoon, ang mga banal ba ay iyong lilipuling kasama ng mga masama? This is what I mean kanina, sa gawain ng isang intercessor ay meron siyang alam sa layunin ng Diyos. At sinabi niya, siya'y nakakakilala na ang Diyos ay Diyos na matuwid. Siya'y nakakakilala na ang Diyos ay God is a God of justice. At God as a God of justice ay, ang tanong niya, Panginoon, hahatulan mo ba ang matuwid na kasama ng masama? At ang sumunod ng niyang pangusap, kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo ba patatawarin ang dakong iyon alang-alang sa 50 banal na nasa loob niyaon? So mga kapatid, hindi ko alam at di nakatala sa banal na kasulatan kung gaano karami ang mamamayan sa Sodom and Gomorrah. Pero nagtanong si Abraham at sabi niya, Panginoon, kung sakaling merong 50 na matuwid sa lugar doon, gugunawin mo ba at lilipulin mo pa rin ba ang Sodom and Gomorrah? Ang sabi ng ating Panginoon, sabi niya, verse 25, tuloy natin ang verse 25. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito na ang banal ay iyong pataying kasama ng masama. Hindi po marapat na idamay ang mabuti pag hinahatulan ng masama, di ba? Hindi matuwid na ganun ang mangyari. Pero sabi niya, malayo nawa na iyong hatulan ang masama, ang hatulan na kasama. Sabi niya na iyong pataying kasama ng masama. Ano pat ang banal ay para makatulad sa masama. At sabi niya, malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? So pinakita niya kung ang hukom ay gumagawa ng ganitong bagay, gaano pa ang Diyos na matuwid. So si Abraham at this point of time, he stand as an intercessor. Tumayo siya bilang isang tagapamagitan, as an intercessor. At sinabi niya, Panginoon, kung mayroong 50, hahatulan mo ba? At sabi ng ating Panginoon, sa verse 26, sabi niya, at sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa Sodoma at Gomorrah, sa Sodoma ng 50 banal sa loob ng bayan, ay patatawarin ko ang buong dakong iyon alang-alang sa 50. So dito si Abraham ay namamagitan. Siya ay tumatayo sa pagitan ng masama at makasalanan at hatulang Sodom and Gomorrah. Pero si Abraham ay tumayo at sabi niya, paano kung mayroong 50? Ang sabi ng Panginoon, dahilan sa 50, hindi ko akin patatawarin ang Sodom at Gomorrah. Ngunit, mga kapatid, alam ni Abraham ang kasamaan ng lugar na yun. At para sa kanya,
Sabi niya, paano? Sabi niya, kung magkulang ng 5 at meron lamang 45, ang sabi ni Abraham, kung merong 45 doon sa Sodom at Gomorrah, ibang hahatulan, ang sabi ng Panginoon, alang-alang sa verse 28. Sabi niya sa verse 28, kung sakaling magkulang ng 5 at sa 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa 5 kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. So may kita natin yung tinatawag na pamamagitan ni Abraham. At bumaba ng bumaba, napunta sa 30, napunta sa 20, hanggang sa 10. At sabi ng Panginoon, sabi ni Abraham, sabi niya, Panginoon, minsan na lang, minsan pa, huwag kang magagalit sa akin dito sa verse 31. And he said, now behold, I have ventured, verse 31. At kanya sinabi, narito ngayon ako'y nangahas na magsalita pa, Panginoon, sa Panginoon, kung sakaling may masumpungan kang doong 20. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. And then sumunod na pangungusap, sinabi niya, huwag kang magalit, huwag kang magalit, Panginoon, at magsasalita na lamang akong minsan sa uling pagkakataon. Kung sakaling may masumpungan kang 10. At sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. Well, ito po yung tinutukoy kanina ng Book of Isaiah na sabi niya, alang-alang sa Jerusalem, hindi ako titigil. Mapapansin niyo kung paano si Abraham ay hindi siya tumigil ng pamamagitan at pagtatanong sa Panginoon patungkol sa tinatawag na kung sakaling merong 50 at kulang at maging 40, 30, 20, hanggang sa 10. Hindi siya tumigil sa ganitong bagay. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang tinatawag na pamamagitan, mga kapatid? Dahilan ito ay nagagawang ang Diyos ay iurong niya at i-withhold niya ang kanyang judgment sa isang lugar, sa isang tao, dahilan sa pamamagitan ng isang namamagitan sa Diyos. Well, maring hindi natin masyadong napapansin ang ganitong bagay, pero napakahalaga po ng ministry ng intercessor. Napakahalaga ng ministry ng intercessor. Can you imagine na at sa gawain ng intercessor, mga kapatid, isa sa blessing ng tinatawag na intercessor ay dito unti-unting nagiging malinaw sa isang tao ang layunin ng Diyos, ang gustong gawin ng Panginoon. Can you imagine na naintindihan ni Abraham na kung merong 10 doon sa kambal na syudad ng Sodom and Gomorrah, ay ipipigilan ng Diyos ang kanyang judgment alang-alang sa 10 kaluluwa. Alam niyo ba ang gawain ng intercessor? Ang gawain ng intercessor ay para siyang naglalagay para siyang asin. Alam niyo ba ang asin? Ang asin ay hindi mo naman kinakailangang maraming asin na ilagay, kundi ang kinakailangan mo ay spread siya doon sa, di ba? I-spread mo siya. At yung maliit na butil na yun, yung maliit na butil na papatak sa isang karne, ay meron siyang certain na, sabihin natin na dako o lugar na yun ay kanyang ipipreserve. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Yung maliit na butil na yun ng asin, ay ipipreserve niya yung certain na laki ng karne at cover niya yung bahaging yun. At kung maraming asin na mag-spread out doon sa buong
doon sa buong karne, maipipreserve niya ang kabuuan. I hope you get my point, mga kapatid. Ano ang blessing ng intercessory ministry? Ano ang blessing na ito na gagawin na pwede ang isang tao ay meron ng nakaumang na judgment ang Diyos. But because of the intercessor, ay pwedeng mahadlangan o mapigilan ang judgment na ito. Alam niyo ba, ang ginawa ng isang later on naging asawa ni David na si Abigail, ang kanyang asawang si Nabal ay nakahanda na ang judgment sa kanya. But because ang babaeng ito ay gumawa ng may pagkapantas na hakbangin, pumunta siya at sinalubong niya si David. At siya ay nagpatira pa sa harapan ni David. At yumukod. At siya ay humingi ng siya ay namagitan para sa kanyang asawa. Dahil alam niya na yung ginawa ng kanyang asawa ay pero yun pala ang hindi rin alam ni Abigail ay nakahanda na pala si David kasama ng kanyang kawal na patayin ang kanyang sinabal na kanyang asawa. Pero dahilan ang babaeng ito ay namagitan at tumayo at yumukod sa harapan ni David. Sinabi ni David, sabi niya, salamat sa Panginoon dahilan iniligtas niya ang aking kamay sa pagbubuhos ng dugo ng tao. Well, mga kapatid, ang blessing ng ganitong bagay ay napakainam. And I hope mga anak ng Diyos sa huling mga araw nito ay tayo ay gumawa ng ganitong klaseng gawain. Well, para sa akin, hindi ako maglalagay ng ilan lamang na mga tao sa intercessory ministry. Dahilan, hindi ito gawain lamang ng ilan. Ito ay gawain ng kabuuan ng mga anak ng Diyos. Gawain ito ng mga mananampalataya ng Panginoon ang sila ay tumayo sa pagitan. Well, pwede tayong tumayo para sa ating mahal sa buhay. Pwede kang tumayo para sa iyong minamahal na kamag-anak. Kung siya ay wala sa Panginoon, at pwede kang manalangin para sa Kanya at mamagitan para sa Kanya. At ang Diyos ay gagawa. At alam nyo, ang suliranin sa sa ilan ay, ang sabi ng ating Panginoon, kaya kayo wala dahilan hindi kayo humingi. Kaya kayo wala dahilan hindi kayo humingi. So, sa bahaging ito, mga kapatid, ay pansamantalang tatapusin natin at loobin ng Panginoon ay bigyan natin ng pansin pa sa mga susunod na panahon at bahagi. At pero pinapakita ko ang blessing na ito ng ministry. Ang ministry ito ay hindi ito gawain ng sino man, or rather gawain ng manggagawa lamang o gawain ng ilang individual lamang. Ang gawain, ang ministry of intercessor, ito'y gawain ng buong katawan ni Kristo. Dahilan, sabi ng ating Panginoon, maging tayo mga ilaw at mga asin ng sanlibutan. Tayo nakapag-preserve at ang bawat mga anak ng Diyos ay tinawag silang mga peacemaker. So mga kapatid, sa sandaling ito, tatapusin natin ang bahaging ito at loobin ng Diyos ay tuloy natin sa mga darating pang panahon. Tayo tumayo sa sandaling ito. Merong ilang mga mananampalataya sa Old Testament or sa New Testament na
Merong isang babae doon ang pangalan si Ana, na pagkatapos niyang mabalo ay dinedicate niya ang kanyang sarili sa pananalangin at pagsamo sa Panginoon. At alam niyo, ang kanilang prayer ay hindi nasayang dahilan sila mismo ay nakasaksi sila ng nakasaksi sila. Ang pinagpipray nila ay ang pagdating ng Messiah. At alam natin kung ano nangyari. Sa panahon nila mismo, dumating ang Messiah. So ang ating mga prayers, mga kapatid, especially na may kinalaman sa plano ng Diyos, kung meron kang alam sa plano ng Diyos, then pray for that. Kung meron kang nalalaman sa plano ng Diyos, gaano man ito kaliit na yung nalalaman sa layunan ng Diyos, then pray for that. Ipanalangin mo ang bagay na yan. Kung alam natin na merong nakahanda ang Panginoon na pagbubuhos ng kanyang Espiritu sa huling araw to, why don't we pray for it? Stand as an intercessor. Tumayo tayo bilang mga nananalangin para sa kalooban ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Magawa nating witin ng isang awit na I want to lead the way He wants me to lead. To lead the way He wants me to lead. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. And I could never outlove them all. I want to live the way He wants me to live. I want to give until there's just no more to give. I want to love till there's just no more love. And I could never outlove them all. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin. Naalala kong isang talata sa banal na kasulatan sa book of Ezekiel. Ang Diyos ay naghahanap ng isang lalaki. Naghahanap siya ng isang lalaki na tatayo, who will stand between the gap. Ngunit sabi niya, siya'y walang masumpungan, na wala man lang taong namamagitan, wala man lang siyang nakikita, dahilan sa panahong yun, ang kasamaan sa Israel ay laganap. Ang kanilang spiritual na buhay ay nasa kabagsakan. Ngunit siya'y naghanap ng isang taong mamamagitan. Ngunit sa huling araw nito, hallelujah, tayo'y biniyayaan ng Diyos. Tayo'y inabot ng Panginoon
At bayaan natin na isa sa bagay na magdadala ng kaluguran sa harapan ng Panginoon ay kung merong isang tao, merong isang kapatid, isang mananampalataya na magagawa niyang tumayo sa pagitan. Kung merong mang kasalanan, ay tatayo siya upang mamagitan. Kung meron man siyang nalalaman na layunin ng Diyos, kalooban ng Panginoon, siya mananalangin para sa gawin ng Diyos ang kanyang sakdal na kalooban na yan. Kung anong kanyang nilalayon sa langit, ay kanyang gawin ito sa ibabaw ng lupa. Naway makasumpong siya. Naway masumpong ang kanya kapatid. Naway masumpungan niya ako. Masumpungan niya ang bawat isa sa atin na siyang isang lalaki o babae na tatayo sa harapan, sa kanyang harapan, at sa pagkakilala natin sa kalooban ng Diyos. At kung tayo may nagkukulang sa kanyang layunin, ang banal na Espiritu ay tutulong sa atin para tayo ay tulungan na manalangin at tayo mamagitan sa kanyang harapan. Tayo dumulog sa panalangin namang Diyos sa oras na ito, Panginoon. Dumudulog kami sa iyong harapan, nagpapasalamat kami sa iyong biyaya. Gaano man ka simple at gaano man ka payak, O Lord, ang mga salita, Panginoon Diyos, ay aming pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ngunit aming dalangin sa oras na ito, sa ulima araw na ito, yamang nalalaman namin na kami ay nabubuhay sa nalalapit na iyong pagparito, Panginoon. At nalalaman namin, Lord, sa iyong mga salita na meron kang pangakong bagay na gagawin sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin po namin na masumpungan mo kami na mga lalaki at babae na mamagitan sa iyo, Panginoon. Sinasamo sa iyo kung ano ang iyong layunin, kung anong iyong plano, kung ano ang bagay na iyong inihayag sa bawat isa sa amin. Unang-una naming idinadalangin sa iyo, Panginoon, may the spirit of wisdom and understanding, and may the eyes of our ang mata ng aming pananampalataya ay maliwanagan, Panginoon, at aming makita mga bagay na yung nilalayon sa 5 araw nito, at kami na yung mga anak ko, Diyos, ay dumulog, Panginoon, at manalangin at isamo sa iyo kagaya ng ginawa ng iyong bayan, Panginoon. At nang iyong marinig ang kanilang daing nang sila'y naroon sa Egypt, habang sila'y tumatawag sa iyo dahilan sa bigat ng mga pasanin at taskmaster na ginagawa sa kanila, dininig mo ang kanilang mga panalangin at iyo mo silang dinalaw, Panginoon Diyos. O Lord God, bayaan mo, Panginoon, na sa huling araw nito, dalawin mo ang bawat isa na iyong mga anak. Dalawin mo ang iyong katawan, ang iyong iglesia sa aming kapanahunan, Panginoon. At gawin mo kung ano ang iyong nilalayon, Panginoon Diyos. At bayaan mo ang mga mananampalatayang ito ay magsilbing mga tagapamagitan, Panginoon, para sa iyong sakdal na kalooban. O Diyos, hallelujah. Gayon ang aming samo, ganun ang aming dalangin, Panginoon. Dalangin namin sa huling araw nito, kagaya ng nabasa namin talata, hindi kami manahimik, Panginoon. Hindi kami makikip silent, Lord, kundi aming aalalahanin at ipapaalala sa iyo ang iyong mga salita, ang iyong dakilang plano na nais mong gawin, at kami ay mga lalaki at babae na tatawag sa iyo at magsilbing isang kamanyang na papailan lang sa iyong harapan, nagagawa, Panginoon Diyos, sa iyo, at iyong aalalahanin ang bawat iyong mga salita ng pangako.
Lord, salamat sa gabing ito. Salamat, Lord, sa mga sandali na lumipas. At sa aming pagtatapos, Panginoon, ay bayaan mong balik namin sa iyo ang buong pagpapasalamat at buong pagpupuri. At bayaan mo rin naman, O Diyos, na patuloy mo pa kaming pagpalain, Panginoon, sa mga darating na gawain. Ang iyong mga salita, O Lord, ay yung dalhin sa amin ng may buong karunungan at kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. At iyong dalhin sa iyong mga anak. O Lord God, maraming salamat. Magtatapos kami at maghiwalay kami, Panginoon, na uwi kami sa aming mga tahanan sa ilalim ng iyong pag-iingat at sa ilalim ng iyong gabay at ng iyong patnubay at ang iyong mga pagpapala, O Diyos, ay patuloy na iyong papasaganain. Sa iyo namin ibinabalik ang buong karangalan at buong pagpapasalamat. At ito ay sa pangalan ng aming dakilang Diyos, ng aming manunubos, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ating Panginoon sa oras ito.